Welcome to Heart Secrets. Totoo nga ang sinasabi nila na mapaglaro ang tadhana. Dahil sa isang iglap, kaya nitong bawiin ang lahat ng mahalaga sa'yo. Maging pamilya, tahanan o pati ang iyong kinabukasan. Ngunit minsan, sa kabila ng mga trahedya, may bagong pinto na magbubukas at minsan, nagsisilbi itong daan para mahanap mo ang iyong sarili. Pero papaano kung ang napasukan mong pinto ay magdadala sa iyo sa isang mahirap na sitwasyon na maglalaban ng iyong puso't utak, lalo na kung mahuhulog ka sa isang taong tinatawag mong kuya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Celine, 20 years old na dalaga. Sabi nila, ang buhay ay parang pelikula, pero ang sa akin ay nagsimula sa isang eksenang puno ng kamalasan. Ang totoo niyan, isang malagim na aksidente sa kalsada ang kumuha sa buhay ng mga magulang ko, habang ako naman ay milagrong nakaligtas. Ngunit masakit na nawalan ako ng sandigan sa buhay. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kinuha ako ni Tita Susan at Tito Fred. Sila ang pinakamatalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng mga magulang ko. Itinuturing din nila akong isang anak. Binigyan nila ako ng marangyang bubong, masasarap na pagkain at higit sa lahat, ang pagkakataong magkaroon muli ng pamilya. Pero sa likod ng marangyang bahay na yon, doon ko rin makikilala ang lalaking hindi ko akalaing magpapayanig ng buong pagkatao ko. Si Kuya Mike. Si Mike ang kaisa-isang anak ni Tita Susan. Matangkad, maputi, at may mapupungay na mata. Noong mga bata pa kami, ilang beses na kaming nagkita sa mga business parties ng mga magulang namin. Naaalala ko pa, nakaupo lang ako noon sa isang sulok, habang siya naman ay laging sentro ng atensyon. Pero kahit noon pa, parang hangin lang ako sa kanya. At ngayong sa iisang bubong na kami nakatira, tila mas lalong lumalim ang pader na nakapagitan sa aming dalawa. Mike, i-welcome mo naman ang kapatid mong si Celine. Dito na siya titira sa atin. At asahan kong ituturing mo siyang parang tunay na kadugo. Masayang sabi ni Tita Susan noong unang gabi ko sa kanilang mansyon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mike mula sa kanyang pagkakaupo sa mamahaling leather sofa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng sala. Ni hindi man lang siyang umiti o nag-abalang tumayo para man lang kamayan o bigyan ng isang simpleng pagbati. Nakatutok lang ang kanyang mga daliri sa screen ng kanyang cellphone. Tila ba mas importante ang anumang binabasa niya ron kesa sa presensya ko. Isang matipid at halos hindi mapansing tangulang ang ibinigay niya sa akin bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang hawak. Doon pa lang, Miss Hart, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Ramdam ko ang kaba at ang bigat ng hangin. Feeling ko hindi magiging madali ang pananatili ko rito. Ramdam ko na sa paningin niya, isa lang akong istorbo, isang estrangherang bigla na lang pumasok sa tahimik niyang buhay. Lumipas ang mga linggo at sinubukan kong maging mabuting kapatid. Gusto kong makibilong sa kanila. Gusto kong patunayan kina Tita Susan na hindi sila nagkamali sa pag-ampon sa akin. Pero higit sa lahat, gusto kong mapansin ako ni Mike. Gusto kong kahit minsan tawagin niya ang pangalan ko o kaya ay tanungin kung kamusta ang araw ko. Isang hapon, habang wala si Tita Susan dahil sa isang business meeting, nagpasya akong magluto ng paborito kong pasta. Ang bango ng niluluto ko ay humahalimuyak sa buong kusina at naisip ko, baka ito na ang pagkakataon para lumambot ang puso niya. Maingat kong inayos ang pagkain sa isang tray. May kasama pang malamig na juice at dahan-dahang umakyat patungo sa kanyang kwarto. Kumatok ako ng 3 beses. Bawat katok ay katumbas ng mabilis na tibok ng dibdib ko. Kuya Mike? Nagluto ko ng pasta. Baka gusto mong tikman. Masarap ito. Paborito ko ito noong kasama ko pa sina mama. Malambing at medyo nanginginig kong aya sa kanya.
Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Nakita ko siyang nakahiga sa kama. Ang isang braso ay nakapatong sa kanyang noo, habang ang kabila ay hawak naman ang kanyang cellphone. Tila may kachat siya dahil paminsan-minsan ay nakikita ko siyang ngumingiti. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Hindi man lang niya tiningnan ang pagkaing pinaghirapan ko. Iwan mo na lang dyan sa table. Malamig at walang interesante niyang sagot. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang init ng pasta na dala ko ay tila mabilis na naglaho. Kasing bilis ng pag-asa kong magiging malapit kami sa isa't isa. Iniwan ko ang tray sa gilid at dahan-dahang lumabas. Bitbit ang bigat sa aking kalooban. Bakit ba napaka-cold niya? May nagawa pa akong mali? O sadyang ayaw niya lang talaga sa akin? Bulong ko sa isip. At habang tumatagal, mas lalo akong naiinip sa sitwasyon namin. Ang bawat pagkakataon na magtatama ang aming mga paningin sa hapagkainan ay nagdudulot sa akin ng kakaibang kuryente. Pero sa kanya, tila wala lang. Para lang akong isang display sa bahay nila na nakikita pero hindi pinapansin, Miss Hart. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko malilimutan. Isang araw na nagbigay ng kulay sa aking mga katanungan. Pero nagdulot din ng isang matinding hapdi sa aking puso. Nasa sala ako noon, nag-aayos ng ilang mga bulaklak sa florera. Nang biglang bumukas ang malaking pinto ng kanilang bahay. Isang napakagandang babae ang pumasok. Maputi, nakasuot ng isang eleganteng floral dress at may aura na parang isang modelo. Ang kanyang buhok ay mahaba at maayos na nakastyle. Sa unang pagkakataon mula nang tumira ako rito, nakita ko ang isang bagay na hindi ko akalaing kaya palang gawin ni Mike. Nakita ko siyang bumaba mula sa hagdan nang may mabilis na hakbang. At ang pinakamasakit, nakita ko siyang ngumiti, Miss Hart. Isang ngiting napakalawak. Isang ngiting hindi niya kailanman ipinakita sa akin kahit anong pilit kong maging mabuti. Babe, nandito ka na. Bakit hindi mo sinabing malapit ka na? Bati ni Mike sa babae. Lumapit siya rito at walang pag-aalin lang ang hinawakan ang bewang ng babae bago ito hinalikan ng matagal sa labi. Ang lamig na palagi niyang ipinapakita sa akin ay tila natunaw at napalitan ng isang nag-aapoy na pagmamahal para sa babaeng nasa harapan niya. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Kaya pala wala siyang oras para kausapin ako. Kaya pala parati siyang nakatutok sa cellphone niya kahit nasa harapan niya ako. Dahil may nagmamay-ari na pala ng kanyang pansin. May girlfriend na siya. Miss Hart, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa sandaling yon. Dapat ay matuwa ako, di ba? Dapat ay maging masaya ako dahil ang kuya ko ay may inspirasyon sa buhay. Pero bakit parang may kung anong malaking bato ang dumagan sa dibdib ko? Bakit ang mga mata ko ay biglang uminit at parang gusto kong tumakbo palayo? Habang pinapanood ko silang dalawa na nagtatawanan sa sala, habang nakikita ko kung paano haplusin ni Mike ang buhok ng babaeng yun, doon ko unang naramdaman ang isang damdaming kasuklam-suklam para sa isang tulad ko na itinuturing na kapatid. Naramdaman ko ang selos, isang matinding selos na nanunuot sa bawat himaymay ng aking kalamnan. Isang selos na nagparamdam sa akin na mas masakit pala ang makita siyang masaya sa piling ng iba kesa sa maramdaman ang lamig ng kanyang pagbaliwala. Matapos ang araw na makita ko si Mike na kasama ang girlfriend niya, parang may kung anong bahagi ng puso ko ang namatay. Masakit, Miss Hart. Ang makita ang taong lihim mong minamahal na masaya sa piling ng iba, habang ikaw ay parang multo lang sa paningin niya. Pero sa halip na magmukmok, ginamit ko ang sakit na yon para bumangon. Itinuon ko ang lahat ng pansin ko sa aking pag-aaral. Mas pinagbutihan ko ang bawat exam at projects. Pero hindi lang utak ang binago ko, pati na rin ang aking pisikal na anyo. Napansin ko kasing mula nang mamatay ang mga magulang ko, napabayaan ko na ang sarili ko. Nagsimula akong mag-ayos,
nag-skincare at nagsuot ng mga damit na mas bumabagay sa akin. Ang dating Celine na laging nakatungo at mahiyain, dahan-dahang napalitan ng isang babaeng may tiwala sa sarili. Hindi ko na siya hinahatdan ng pagkain sa kwarto. Hindi ko na rin siya sinusundan ng tingin sa hapagkainan. Pinilit kong burahin ang presensya niya sa sistema ko. Pero kung kailan naman ako nagsimulang lumayo, doon naman tila gumuho ang lahat. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng gamit para sa eskwela, biglang pumukas ang pinto ng library. Nagulat ako dahil pumasok si Kuya Mike. Hindi siya tulad ng dati na diretso lang ang tingin. Ngayon, nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa mukha ko, na para bang ngayon lang niya ako ulit nakita ng malapitan. May lalaking naghihintay sa'yo sa labas. Malamig niyang sabi. Nagitla ako. Noon ko lang naalala na may usapan pala kami ni Jasper, ang schoolmate ko na masugid na nanliligaw sa akin. Si Jasper ba? Sige, susunod na ako. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Pero bago ako makalabas, hinarangan niya ang daan ko. Tinawag niya ang pangalan ko. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalan ko sa kanyang bibig. Celine, huwag kang maging sakit ng ulo kina mami at daddy. Huwag kang magdala ng kung sino-sinong lalaki rito. Nakakasira ng imahe ng pamilya. Para akong sinampal sa sinabi niya. Na-offend ako, Miss Hart. Bakit kung kailan ako nagkakaroon ng sariling buhay, dun niya ako binibigyan ng pansin sa ganitong paraan? Bakit ngayon mo lang ako kinausap, kuya? Para lang pangaralan? Noong kailangan ko ng kapatid, nasan ka? Matapang kong sagot bago ko siya nilagpasan. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang naging istrikto sa akin. Ang akala ko ay naiirita lang siya sa presensya ko. Pero yun pala ay simula pa lang ng mas malalim na tensyon sa pagitan naming dalawa. Isang gabi, pauwi na ako galing sa isang group study nang may mahagip ang mga mata ko sa isang sikat na bar sa lungsod. Nakita ko ang girlfriend ni Mike, si Atasha. Pero hindi si Mike ang kasama niya. May kayakap siyang ibang lalaki at kitang-kita ko kung paano sila maghalikan. Nanginig ang kalamnan ko sa galit para kay Mike. Kahit malamig siya sa akin, ayaw ko siyang maloko. Pag-uwi ko, nadatnan ko siyang mag-isa sa terrace umiinom ng alak. Kahit nag-aalangan ay lumapit ako sa kanya. Kuya, nakita ko si Atasha kanina. May kasama siyang ibang lalaki. Diretsa kong sabi. Inasahan kong magagalit siya o magwawala. Pero dahan-dahan lang siyang lumingon sa akin. Wala na kami ni Atasha, Celine. Matagal na. Hindi ko alam kung bakit gumaan ang loob ko sa narinig ko. May bahagi sa akin na gustong matuwa. Pero may bahagi rin na nakaramdam ng awa para sa kanya. Nilakasan ko ang loob ko at tinapik ang kanyang balikat. I'm sorry to hear that. Pero makakamove on ka rin, kuya. Marami pang iba riyan. Simula nung gabing yun, nagbago ang lahat. Ang dating malamig na Mike ay naging mapagbantay. Hindi ko maintindihan ang kilos niya. Tuwing may darating na bulaklak para sa akin mula kay Jasper, itinatapon niya to. Tuwing aalis ako, tinatanong niya kung saan ako pupunta at kung sino ang kasama ko. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga lalaking nakapaligid sa'yo. Hindi mo alam ang tunay nilang motibo. Babala niya sa akin isang gabi habang hila-hila niya ang braso ko papasok ng bahay dahil gabi na akong nakauwi. Naging marahas ang kanyang mga kilos. Hindi na ito simpleng pag-aalaga ng isang kuya. Nagiging possessive siya sa paraang nakakatakot pero nakakapanibago. Pinipigilan niya na akong sumama sa ibang lalaki kahit kay Jasper na seryoso sa akin. Isang gabi, dahil sa sobrang inis ko sa paghihigpit niya, hinarap ko siya sa loob ng kanyang kwarto. Ano bang problema mo, Kuya Mike? Hindi mo naman ako tunay na kapatid. Hindi mo ako pag-aari. Bakit mo ba ako pinakikialaman? Sigaw ko sa kanya habang umaagos ang luha ko. Galit siyang tumayo at mabilis akong isinandal sa pader. Ramdam ko ang mainit niyang hininga at ang amoy ng alak sa kanyang labi.
You want to know why? Dahil baliw na baliw ako sa pagsiselos tuwing may ibang humahawak sa'yo. Dahil habang nagpapaganda ka para sa ibang lalaki, ako ang nagduruso sa loob ng bahay na to. Bago pa ako makasagot, bigla niyang sinakop ang mga labi ko. Isang halik na puno ng galit, pagnanasa at matagal na pananabik. Sinubukan kong kumawala. Sinubukan kong itulak siya. Pero unti-unting nanghina ang mga tuhod ko. Ang panginginig ng puso ko noon ay napalitan ng isang kakaibang init na gumapang sa buo kong katawan. Bumigay ako, Miss Hart. Kahit sumisigaw ang utak ko na mali ito, nakuya ko siya sa mata ng mga tao. Ang katawan ko ay kusang sumuko sa bawat haplos at halik niya. Sa gabing yon, sa loob ng madilim na silid, nangyari ang hindi dapat mangyari. Isang bawal na ugnayan ang nabuo sa gitna ng aming mga hingal at pawis. Kundi sa isang pakiramdam na kailanman ay hindi ko naramdaman sa iba. At habang yakap-yakap niya ako sa ilalim ng kumot, alam kong wala na itong balikan. Nakasira na kami ng tiwala. Nakagawa na kami ng kasalanan. Paano ko haharapin sina Tita Susan bukas? Paano ko tatawaging kuya ang lalaking umangkin sa buong pagkatao ko sa loob ng isang gabi? Matapos ang gabing yon, Miss Hart, nagbago ang lahat sa amin ni Mike. Ang dating dingding na nakapagitan sa amin ay tuluyan ng nagiba. At napalitan ito ng isang lihim na ugnayang kami lang ang nakakaalam. Sa harap ni na Tita Susan at Tito Fred, kami ay magkapatid. Pero sa likod ng mga nakasara naming pinto, kami ay dalawang taong uhaw sa pag-ibig ng isa't isa. Naging madalas ang aming mga tagpo. Bawat sulyap sa hapagkainan ay may kahulugang kami lang ang nakakaunawa. Bawat haplos sa dilim ay may mga pangakong tila hindi matatapos. Nahulog ako ng lubusan kay Kuya Mike, Miss Hart. Sa kanya ko naramdaman ang pag-aalaga at pagmamahal na akala ko ay nawala na noong pumanaw ang mga magulang ko. Isang araw, nagkaroon kami ng pagkakataon. Umalis sina Tita Susan at Tito Fred para sa isang out-of-town business trip. Naiwan kaming dalawa sa kanilang bahay. Iyon ang pinakamasayang oras para sa amin. Walang kailangang itago. Walang kailangang ikahiya. Sa loob ng ilang araw, naging ganap kaming mag-asawa sa bawat sulok ng bahay. Ipinadama niya sa akin ang mundong kailanman ay hindi ko inakalang mapapasok ko. Sa bawat gabi na magkayakap kami, bumubulong siya ng mga pangakong kahit bawal ay pinaniniwalaan ko. Pero ang kuryente ng kaligayahan ay biglang naputol ng isang malakas na kulog ng katotohanan. Hindi ko akalain na nangyayari pala yon sa totoong buhay. Akala ko sa mga pelikula lang yon nangyayari. Pagbalik ni na Tita Susan, hindi ang masayang mukha nila ang sumalubong sa amin. Bakas sa kanilang mga mata ang labis na pagod at pait. Pinatawag nila kami sa opisina ni Tito Fred. Doon, bumagsak ang balitang wawasak sa aming mga pangarap. Nababankrupt na ang negosyo natin, Mike. Si Lynn. Panimula ni Tito Fred habang nakahawak sa kanyang ulo. Lahat ng mga investment natin nawala. May isang paraan na lang para maisalba ang negosyo at ang bahay na to. Nagkatinginan kami ni Mike. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko sa ilalim ng lamesa. Ang pamilya ng dati nating kasosyo. Gusto ka nilang ipakasal sa anak nilang si Clarice. Matagal ka na daw nitong gusto. At iyon lang ang tanging kondisyon para pautangin tayo at isalba ang lahat ng ari-arian natin. Pagpapatuloy ni Tita Susan habang umiiyak. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Tumingin ako kay Mike at nakita ko ang galit at pait sa kanyang mga mata. Alam ko ang iniisip niya na hinding-hindi siya papayag. Pero habang nakatingin ako kay na Tita Susan, ang mga taong kumupkup sa akin noong wala na akong matuluyan, ang mga taong nagbigay sa akin ng pangalawang buhay, bigla akong natauhan. Paano ko magagawang unahin ang sarili kong kaligayahan kung ang kapalit nito ay ang pagkasira ng buhay ng mga taong naging magulang ko? Isang malaking pagtataksil ang ginagawa namin.
At ngayon, kailangan ng pagbayaran ang bawat sandali na aming pinagsaluhan. Kinagabihan, pinuntahan ako ni Mike sa kwarto ko. Galit na galit siya. Aalis tayo, Celine. Magtahanan tayo. Hindi ako papayag na ipakasal sa iba. Ikaw lang ang mahal ko. Pagsusumamo niya habang mahigpit na hawak ang balikat ko. Pero umiyak lang ako, Miss Hart. Umiling ako dahil alam kong ito na ang dulo. Hindi maaari, Mike. Masasaktan sila. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila para sa akin, ito ba ang isusukli ko? Ang agawin ng kaisa-isa nilang anak at hayaan silang mabaon sa utang? Wala akong pakialam sa pera, Celine. Ikaw ang gusto ko. Sigaw niya. Ang kanya mga asul na mata ay puno ng luhang nagbabadyang pumatak. Pero ako, Mike, may pakialam ako. Hindi ko kayang mabuhay nang alam kong wasak ang pamilyang tumulong sa akin dahil lang sa kasakiman ko. Sagot ko ng may pinal na desisyon. Doon ko pinutol ang lahat. Sinabi ko sa kanya na kailangan na naming maghiwalay. Nangyari sa amin ay isang magandang panaginip na kailangan ng tapusin. Dahil maliwanag na ang sikat ng araw, nag-impake ko ng gamit. Kahit masakit, kahit parang pinipiga ang puso ko, nagdesisyon akong lumayo. Kailangan kong mawala sa paningin ni Mike para matuloy ang kasal at para maisalba ang pamilya. Iniwan ko ang mansyon ng madaling araw habang mahimbing silang natutulog. Bitbit ko ang aking mga gamit at ang isang lihim na habang buhay kong dadalhin. Ang alaala ng bawat haplos at kaligayahan na ipinaramdam sa akin ni Kuya Mike. Nasa malayo na ako ngayon, Miss Hart. Nagsisimulang muli. Mag-isa at pilit na kinakalimutan ang nakaraan. Minsan, kapag sumasapit ang gabi at nanunuot ang lamig, hindi ko mapigilang mapapikit at maalala ang kanyang mga bisig. Isang pagkakamali man sa mata ng tao, pero para sa akin, iyon ang pinakatotoong bahagi ng buhay ko. Kaya ngayon, itinatanong ko sa iyo, Miss Hart, ano ang gagawin mo kung kayo ang nasa posisyon ko? Ipaglalaban niyo ba ang pag-ibig niyo sa isang tao na kahit alam niyong wawasak ito sa pamilyang nagligtas sa iyo? O pipiliin niyo ring talikuran ang sariling kaligayahan para sa utang na loob? Karapat dapat ba kong husgahan dahil pumatol ako sa kapatid ko sa turing? O biktima lang din ako ng isang tadhanang mapaglaro? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Celine.